Mabuhay! Maupay nga adlaw, tara samahan niyo ako sa pinakauna nating recorded travel. At 40 pesos, sakay tayo ng minibus going to Maras-Paras sa Tacloban. Pagkababa, sakay ulit ng multi-cab for 13 pesos going to Banban's Terminal in downtown area. We will wait there for almost an hour bago mapunang sasakyan. Ang pamasahe is 380 pesos, 2 hours yung travel time. At ito na nga, welcome to Baybay Port Area thanks to Daddy God sa magandang panahon. From terminal, sakay na naman tayo ng tricycle going to Villa Solidaridad at 60 pesos, 40 to 45 minutes ang biyahe. Villa Sol is the last barangay in Baybay going to Tacloban. Dito nga pala ako magsistay for a night for 1,500 pesos. Ito ang Cloud Top Transient Rooms. Good morning ate! At pinapasok na nga tayo ng may-ari. This transient house is good for solo, couple, or group travelers. From here, it's a 2-minute walk going to Incredible and Sky Cafe that holds a great spot for sunrise. Welcome! Pagkababa ng aking mga gamit sa room, lakad na ako papuntang Sky Cafe. Around 4:45 ako nakarating. According sa mga teenagers na nakatambay dito, close raw ang mga cafe pag ganitong time. They will be opening at an early time tomorrow, early as 4:30 a.m. Kay bilis nga ng oras, kanina aligaga pa ako sa kakakommute at ito kaharap ko ng sunset. Ako'y biglang natahimik. Nilasap ko ang sariwang hangin, napapikit at nagpasalamat kay Daddy God sa lahat ng blessings na akin nakakamtan, lalo na ang safe travel. Thank you talaga Daddy God. Kinabukasan at 4:25 a.m., nilakad ko na ang papuntang Incredible Cafe. Though may ilaw naman pero hindi pa rin sapat. The cafe will guide you through their signage. Well lighted naman yung daan papasok sa kanila. At ito na nga tayo, pababa sa kanilang dining area. Alam niyo bang pang-5 tayong dumating sa cafe? Ang aga ko diba? Aba syempre, I don't wanna miss a thing. Ang ganda kaya ng pinuntahan ko dito. Abalang-abala na ang mga staff sa paghahanda. Talaga naman they're making sure na prepared sila sa pagbugso ng mga turista maya-maya lamang. Kahit madilim pa ang kalangitan, kaya ganda namang masilayan ang mga ilaw sa baba. As I step into their cafe, mafe-feel mo na inviting at cozy ang place. Nag-proceed na nga ako papuntang viewing deck ng cafe, and doon na ang 4 na guests na tinalo ako sa paagahan competition. In 3, 2, 1, tadaan! Ang ganda diba? Super satisfying ng view. I know you'll agree with me on that statement. Ayon sa nabasa ko sa SOCMED, nabubuo raw ang Sea of Clouds kapag may thermal inversion sa valley. May naiipit na mainit na hangin sa gitna ng layers ng malamig na hangin. Tapos sinatrap din ito ng mga bundok. Sa pagbabago ng temperatures mula malamig tapos mainit, saka namumuo ang mga ulap. According to Nanay, I should never miss my breakfast. For an affordable price of 130 pesos, may enjoy mo na ang iyong breakfast with an incredible view of the sunrise. Talaga namang linasap ko ang food at ang coffee. Yun bang hindi mo bibilisan ng pagkain kasi mas lalo itong sumasarap. After that, I take a moment to take multiple photos with a sea of clouds as my background. Talagang ang ganda. Hi everyone! I hope you are all doing great. Hindi pa nga ako nakontento kanina. Bumalik ulit ako sa viewing deck upang namnamin na naman ang sariwang hangin, ang breathtaking scenery at higit sa lahat ang patuloy na paghanga ko sa Sea of Clouds. Past 8 a.m., I decided to head back to the transient house. The encounter is too short, bitin kumbaga, pero I need to go, may pupuntahan pa kasi ako. Sobrang worth it naman ang puyat at pagod. Napakaganda naman kasi ng Sea of Clouds. I felt like riding on it as I savor its beauty. For sure this isn't the last visit. I will definitely return. Ikaw po, have you visited the place? Kung hindi pa, punta ka na rito. Thank you Incredible Cafe. This has been Marvin. Bye!